na doon sa Canada, sa border ng Canada, kung saan border may border America, doon lang ibabagsak at sila na yung babiyahe. Okay? Drop and hook. Yun ang gusto nila, drop and hook. So, I think pinopropose nila na huwag nang pumasok yung mga Canadian drivers papunta sa mainland ng America at sila na lang yung babiyahe, kukuha na lang sila ng mga goods from Canada, sila na mag-deliver from goods from Mexico, sila na yung mag-deliver. Tingnan mo kung gaano kaswapang itong mga ito. Good morning mga chay 9 o'clock in the morning Central Time, Louisiana. Late na kaming gumising dahil sarap ng tulog eh. Anyway, pasensya na dun sa first video na gumamit ako ng mic kasi yung wires pala ay medyo lumuluwag kaya yung audio mahina. But habang tumatagal lalong sumasarap. So tigil kami somewhere along the way to fuel up. Fuel up, meron pa kami fuel eh. Shower pala, mag-shower para mag-shower and then bago kami didiretso today. Init na. Looking in your eyes Ay orang ay pagka-parking ang tangke. Pero bakit haktong siya pagka-parking kayo? Papag siya, mag-alay naman po siya dalan. Oh yeah, ayun, mga powerful na mga Texan yan. Kaya eh. Doon sa loob, meron pala silang recipe na crocodile or alligator. Hindi mo pwedeng katukin yan, baka may baril. Oo, yeah, totoo yan. Continue 300 meters to the end of the street, then turn left. Ano sementeryo? Ay, sa kanan, nakala ko yung mga park na, ano ba, mga table sa park. Ano ba, mga kabaho? Mga ano ba, mga tataw ka na. Turn left at the stop sign, then take the first left. Uy, sementeryo mo pala to. on I-10 West.
Rampa talaga. Continue on I-10. Grabe, thank you. Unsa man ang galakaw kuan? Civilian? Oh, civilian, kana homeless ko, no? Copy. Mapapansin mo dito sa Louisiana Highway, I-10 papuntang Texas, naka-left yung highway nila from, I don't know gaano kahaba, but papunta doon sa tinigilan namin kanina. Naka-left lahat dahil sa ang ilalim niya more on body of water. Na maraming alligator dahil maraming mangrove sa area. Grabe oh. Hindi mo alam kung nasaan ang mga buhaya na nagtago. Yung isang bridge ng Louisiana na napakaganda. Up in the way. Ilalim niya ay dinadaanan ng barko, kaya yung slope ng bridge ay nakaganyan. Taas. Yung clearance ay 14 feet and 10 inches. And let's go. Let's go now. Yan. Oil refinery ng Louisiana. So dalawa pala itong bridge nila na maganda, yung naka-slope. Yung isa doon kahapon, and then this one. Shower time! Shower time mga choy, mga chay! Nasaan ang Loves? Loves, dito. Keep right to Louisiana 3063 North. Really? Tigil kami dito para sa,
makaligo ang driver para bukas ay we're good to go. Kapuso mo, Jessica Soho. Makakapasok na naman kayo sa isang truck stop 1.5 kilometers. Turn left on Gray Road. dito sa Louisiana. Actually, ano? Sana all. Ocho de Enero. Or hill, it's your choice. Jesus is the way. Oh, nice one. Jesus is the way. Yun ang parking. Napakalapit sa store. Alright, it's clear. Alam nyo, dito nagagamit tong steering knob, guys, sa atras. You have 5 hours and 50 minutes of remaining drive time. Ang pangutana, asang cellphone? Naku, lubat pa ang katuwang. Ano ba ang logs? Oh, thank you Lord. Lubat yung isang phone. Okay, reserve shower, nothing in line. Chicken banana. Chicken banana. So hayaan ko lang ang truck na mag-idle para turn off. I mean, yung aircon. Burdagul. So ngayon, ang makikita nyo na naman ay the same Loves pa rin. As usual, merong casino. May sugalan dito sa loob. So kung ikaw ay truck driver, mahilig ka sa sugal, every time na titigil ka na may mga casino, ubos ang pera mo. Dahil adik eh. Akala ko naglampas ako eh. Sabi ko,
exit 6. Yung pala, so, number 1, shower number 1, 88761. Meron ka na? Oh. Anong shower? Sabay na tayo. Ha? 88761. Oh, ganda na kanilang shower. Nice, oh. Nice ang ano. Linis. Yeah, ganda. Yun lang ang problema. Walang patungan, kundi ito lang. Anyway. Shower tayo. Super init. Guys, baka sabihin nyo na pagkatapos kong maligo, ito pa rin yung t-shirt, no? Marami akong blue na t-shirt. But anyway, tapos na ako. Pakita ko lang sa inyo. Libre lang shower bath, yung pinaka-full ng tubig. Hinay, gayo. Well, it's okay. Libre naman. So, again, meron akong t-shirt. Sabihin nyo kasi na ano eh. Oh, balik na naman t-shirt, Mark. No, look at this. Yeah, diba? May mga blue akong t-shirt. Marami yan. Kasi nga, mahilig ako sa dark colors. Blue, black. Hindi mo bang nakalimutan. Okay. Okay, tapos na. Let's go out. Alright. Oh, fresh. Okay, ikot ko muna kayo dito sa loob. Ah, walang McDonald's sa loob. Yeah, the same style. Walang pinagkaiba. Arby's. Dito sa Arby's hindi gumagana yung aking credit card. I mean debit card. Yeah, it's the same thing. Walang pinagkaiba. Kahit dito, meron silang alligator na ano, tinda. Alligator tooth. The same price. Yan, oh. Dami, oh. Tara, balik sa truck. I don't know if tapos na si Jay. Layo ni Jay nakapark. Sarap ng feeling pag bagong shower. Then paglabas mo, super init. 34 minutes shower. Mas magandang kausap ang mga Meksikano kaysa mga puti. Agree kayo? Mga Meksikano, smiley, nakikipag-usap talaga. Mga puti, masyadong ano, yung masyadong tawag doon, tingin sa sarili, mga malalaki. Meron akong napanood sa isang, kasi sinubaybayan ko to or nakasubscribe ako sa isang channel na Bonehead Trackers. Ang gusto niyang mangyari sa kanyang dito sa Canada, dito sa Amerika, yun ang ginagawa ng petition ngayon, na lahat ng mga goods from Mexico, from Canada, kasi nasa gitna yung Amerika, di ba, ng dalawang malalaking bansa. So ang gusto nilang mangyari na papasok sa Amerika yung goods, idadrop lang sa border. Maybe by 30 miles away from the border, nandun yung isang malaking tawag ito, isang malaking storage na doon idadrop. Then balik na naman sila ng Mexico. And then ang gusto nila doon sa Canada, sa border ng Canada, kung saan border may border Amerika, doon lang ibabagsak at sila na yung babiyahe. Okay? Drop and hook. Yun ang gusto nila, drop and hook. So I think pinopropose nila na huwag nang pumasok yung mga Canadian drivers papunta sa mainland ng Amerika at sila na lang yung babiyahe, kukuha na lang sila ng mga goods from Canada, sila na mag-deliver, from goods from Mexico, sila na yung mag-deliver. Tingnan mo kung gaano kaswapang itong mga ito, no? Dahil lang yan sa English na yan, yung mga, kasi mostly nakikita ko sa kanyang mga content is about no English, the driver is no English, blah blah blah. Tingnan mo kung gaano sila gaano sila kayo na magsalita. Okay? So grabe kaswapang. Gusto nilang mangyari ganun, border to border. Dapat wala nang papasok ng mga Meksikano, wala nang papasok from Canada, kasi nga sabi nila make trucking great again sa Amerika. Bullshit.
Kala mo naman kung sino mga magagaling mag-drive sa highway, lalo pag sa Wyoming. Ako po, kumpol-kumpol. Pag malakas ng snow, naku po, kumpol-kumpol. Alam nyo mga choy, ito hindi pa naman kami alis. Alam nyo, ito I think na-discuss ko to sa isang truck driver na kahit pa galing ka sa isang, or I think na-discuss ko na rin sa inyo, kahit galing ka sa isang trucking school, primera klase na trucking school, okay? Primera klase, tinuturo lahat doon about components sa lahat ng truck, paano ang pag-perfect na backing up, okay? Susundin ng estudyante yan. Of course, ikaw ba, hindi ka susunod pag nandun ka sa trucking school, di ba? Susundin mo lahat yan. Kahit gaano kaganda yung trucking school, kahit gaano ka primera klase yung trucking school, pag ang driver, siya na lang mag-isa sa truck, walang instructor, wala nang nakatingin sa kanya, kundi siya na lang. Hindi mo alam kung anong, yung nga sabi ko, hindi mo alam kung ano yung gagawin niya sa highway. Okay? Hindi siya, kumbaga, hindi siya, kahit nagbula ka sa napakagandang trucking school dito, pero yung decision making skill ng isang truck driver pag once nasa highway na siya, yun ang iba. Okay? Hindi nagbabase doon sa kung saan kang galing trucking school. Pagmamalaki mo yung trucking school, nagaling ka dyan, nagaling ka dito. Pag once nasa highway na yung isang individual, yung tracking or yung decision making skill niya sa pagdadrive sa highway to make the highway safe again ay nasa kanya, nasa individual, wala sa tracking school. Like example, yung company, pangit yung storm, okay? I mean, isang company, isang driver ka, napakapangit ng panahon, pangit ang panahon, storm, black ice, pero tinira mo pa rin dahil nga, well, baka sakali magkaka-award ka sa opisina na hero ka, no? And then suddenly na na disgrasya or na-ditch ka. Sino ngayon ang sisisihin? Kumpanya o yung driver na nakakita sa sitwasyon? Di ba? Kaninong mali yon? Sa kumpanya o sa driver? Nasa individual yung decision kung paano niya dalhin yung truck niya para safe yung ibang road users, safe yung ibang truckers. Hindi mo pwedeng ilahat eh. Fingers, small, medium, large, extra medium, hindi pare-pareho ang ating mga daliri. Ibig sabihin hindi pare-pareho yung mga truck drivers. Ang ginagawa nila lahat nila, huwag kayong pumasok dito kasi mga balasubas kayo mag-drive. Huwag kayo pumasok dito from Canada kasi ayaw namin kayo pumasok dito. Gusto namin kami lang yung babiyahe sa buong Amerika. Swapang, no? Again, kahapon meron akong nabiling tooth ng crocodile, right? Napakaganda nito. Merong crocodile. This is $12. So binasa ko, hinanap ko sa Google yung meaning ng tooth na to, na meron kang tooth ng crocodile, which is this one, souvenir ko lang from Louisiana kasi nga naulit ko kanina na ang Louisiana marami silang alligator, not crocodile, alligator, okay? Tooth from alligator. So binasa ko sa Google, having a crocodile tooth as an amulet or talisman is not generally associated with specific good luck outcomes. Pangit kasi ito, yan eh. So some believe it can ward off bad spirits, protect from dangerous situation, and offer protections against harm. However, it is important to note that some of the sources discourage using crocodile teeth or for such purposes due to illegal trading in animal parts. So maraming yung iba na believe na take away the mga bad spirit or about sa protection. Again, ako maniwala dun. Souvenir ko lang to, walang kaugnayan to sa aking paniniwala. Souvenir ko lang. Yung protection ay nasa iyo pa rin, individual mong protection, okay?
Huwag kang maniwala na, meron akong crocodile tooth, bakit hindi ako naprotektahan? SJ, go ahead. Ako nakit ang doha ka truck stop ba dool sa port. Flying J o gatong sa. Yung labs? Oh, in case lang ba, in case nga obita ka sulod dito ba na dool nga Flying J o na dool nga kani gamay nga truck stop na sa 16 ang usa na sa kuan murag 225. Yeah, yung sa labs dyan sa 16, that's 9 minutes drive galing doon papuntang port. Oo, katong na sa 16 katong na dool nga murag Blue Beacon. Oh, yung may blue beacon niya. Sige, dito lang ta para kahugas ta. So, yun ang ating tutumbukin. Oh, wala problema sa ko, sige sa. Okay, sige, inabigit ko lang itong akin. Sige, ako sa. So again, okay, hindi to sa good luck. Walang kaugnayan to sa mabigyan ka ng proteksyon. Yung proteksyon na sinasabi ay nasa iyong sarili. Wala dito. Souvenir lang to. To highlighted route. Alright, when you're ready. So naka-charge yung aking mic. Yung nga sinasabi ko, pag lagi siyang naka-on, dali siyang malubat. So kailangan every time na magsalita, mag-off ka, wala kang sasabihin, shut off mo. But minsan yung mabilisang shut, kuha agad, makakalimutan mong i-on yung mic at saka yung transmitter ng yung mic. Transmitter ng mic at saka yung mic. Kaya nalubat. Ayoko na ako, exit. Okay, kami. Asan ka? Para ko after nagparking aning kuan, kaning naay kanang sana, kanang ilang repair bitaw nila nga shop punahan ng gid na lang kilid. Oh, yan, na ako dito sa akin, sa may entrance. Turn left on West Street, then take the first left. Saan mo papatanggal yung ano mo, yung jeep mo? Yatagan ako ng 3 kuan si Tripod, pero atuon pala ito na ako ikalunes, para siguro. Okay. Kinanglan magusto magkikmit na ako ang pulis, hindi ka lang sa ibig. So, sumat ko na ako nito. Wala lang si Dimitya. Kaya agahan mo na lang. Problema na po ako ani yung panganing anak ko na ba 800 meters, turn left on F10 West. Tingnan mo yung ano, yung labs na papasokan natin mamaya kung anong lapat niya. Agili, may taglampas na sige, 19 ba ako? Oo, hindi kaya yun pag 19 wide ka, hindi kaya yun dahil I think 15 or 16 lang yata yan, I'm not sure. Oo, 15 right. Last resort na ko ani, ka-permit skill, di ba? Montahan na ako sa puling nga, just ko asa ko pwede makatimbang kay nakita na ako dito sa doon sa area sa port. Ay, doon ako timbangan, pero di ko active na siya, or na siya. Well, pwede ka doon kung merong mas malapit doon, pwede ka doon. So, mga 4 minutes lang git na dito sa kuhan git, agyana na to. Kung mugikan pa sa 16, malapit na to na. Kaya kami.
left side on truck. Ayaw magbigay ng ano. Kasi pag ganitong construction, dapat ang truck nandito sa left side, hindi dito. Nakalagay, truck used left lane. Welcome to Beaumont, Texas, mga viewers. Welcome to Houston, viewers. Houston, Texas. Woo, Bordagon.
Nandito na ako sa aking destination, Manchester Terminal, dito sa may Houston, Texas. So ito yun. Dito lang ako sa gilid nag-park. But yung mga nasa side ko ay mga fuel. Delikado to pag binumba. Kasama ako sa sasabog nito. Tomorrow yung aming pasok dyan. Instead na doon kami titigil sa clubs, but napaka daming truck, puno. And iniiwasan ko rin yung traffic tomorrow sa 610 papunta dito. Kaya mas okay siguro kung dito na ako mag-stop for tonight. I think yun ang aming load, oh. Pinuputol-putol. Yeah, yung aming palang load ay isang buong 793, I think 793D na Caterpillar, isang yung sa mining truck, yung kinakargahan ng mga dirt, yung malaki. Then yung isang buo na yon, pinutol-putol yon ng company kasi hindi naman siya pwedeng i-transport ng buo dahil sa sobrang laki no, 6 ang gulong, anong height nun pag ikinarga. Hindi siya basta-basta ita-transport na isang buong equipment. So pinuputol-putol nila yung rack box, yung dam niya dahil malaki yan. So yung kay Jay, kukunin niya 2/3. So 2/3 ng box. Then yung 1/4, parang ito yung isa. Ito yung 1/4 niya. Parang ito nga, oh. And then yung mga gulong pinagtatanggal, and then yung chassis, yung engine at saka yung transmission. So pinaghihiwalay. Tapos yung delivery nito sa Alberta, pagdating dun sa Phoenix, sa Red Deer, i-assemble ulit nila yung equipment, i-welding nila yung pinutol, and then lahat transmission. So yung aking ikakarga sa likod ng truck ay yung transmission ng whole truck, and hindi siya ganun kalapad na I think 9 wide lang yata transmission. Yung kay Jay ay malapad, nasa 19 feet yung lapad niya dahil whole truck, yung rack box yung kukunin niya eh. So nandito lang, parang nasa harap na namin, nandito yung engine, nandito yung chassis. Yung chassis niyan, for sure, ang kukuha niyan ay taga Q-line din. So isang buong truck ang kukuha niyan, mga Q-line. Kay Q-line yung isang buong truck na yan, hinati-hati lang, dinismantle, then dadalhin lahat sa Red Deer, doon i-assemble. So yung kukuha nung chassis, for sure yung 13 axle namin, and then yung ibang parts, maybe tomorrow makikita natin yung ibang Q-line truck na nandito para mag-haul ng quarter ng rack box at saka yung 2/3 kj, yung engine, yung chassis, yung mga tires and other parts ng 793 na whole truck. So again, yun ang engine, nandun yung mga nandun yung quarter na rack box at saka yung other parts niya. And meron akong kanina paglabas ko ng gloves, naglubat yung aking isang GoPro. May nadaanan ako dong Spanish na babae, nagbibinta ng ulam. So ito yung pagkain na binili ko, $12 from here, isang pork, then may mga kasama pa tong ibang putahe, yung mga sausawan niya na spicy. So ito yung aking lunch ngayon. Titikman ko tong rice nila na yellow rice, and I don't know what's this, parang dinuguan niya doon, not sure, pero hindi ko kakainin. So ito lang, pork chop at saka kanin. So nadaanan ko siya kanina habang nagtitinda doon, may mga ibang driver na bumibili, then bumili na rin ako para hindi na ako magluto ng rice ngayon. Ito na lang yung aking kakainin. But again, so far pala guys, maganda yung glass. Para lang akong medyo demonyo tingnan. And masyado siyang maganda yung glass, napakalinaw siya, and walang sakit sa mata, polarized. Nandiyan na si Jay sa likod. Yan, nandiyan si Jay sa likod. Jay, nasa harap mo yung load mo, oh. May taga ng kamera yan, taga ako ay. 2/3 man kayo mo, nandyan, no? Sa harap po, pati yung chassis, pati yung ibang parts, engine. 2/3? O nakagad. Parang ako.
Kaya 2/3 at saka yun, yung transmission yata yan, engine yan. So, hindi, sir, yung tigpani mo? Axel? Yung sa akin ay transmission. Okay, transmission. Parang yan yata sa harap ko, transmission. So again, nandito na si Jane. And paano yung yung jeep mo, paano ibababa yan? Bukas na. May tinext-trip ako sa akin na address. Doon pa ako doon para mag-forklift ng maggamitin ng loader para ibaba to. Okay. So anyway, kakainin ko muna tong aking lunch and again, dito kami magpapalipas sa Manchester Terminal dito sa may Houston, Texas. Dito kami ngayon. Today is Sunday, alas 3 ng hapon Central Time, and bukas yung aming reload. So kita-kita tayo bukas sa another video ng Pinoy Trucker, pabalik naman ng Canada loading, and then I don't know kung paano ko set up yung aking mga GoPro. But again, daghang salamat sa inyong tanan. Pasensya na kung medyo mabilis-bilis yung aking upload kasi ayoko naman siyang matatambak sa aking gallery. Kailangan makahabol ako dun sa araw. Hindi rin ako malilate ng husto at hindi rin ako ma-advance ng konti. So hindi siya real time, hindi siya late din ng upload. So pasensya na, minsan sunod-sunod talaga. Yung iba na hindi nakakahabol, bumalik na lang kayo dun sa likod, and then that's it. So daghang salamat guys. I'll see you guys, or I will catch you tomorrow pag amping mo tanan. And today is Sunday, so have a good weekdays sa inyong tanan. Amping!